Ang luha sa Maynila, 3 araw na, nagbago sa buhay ng mga manggagawa. Isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Nanaginip lang ba ako? Alam ba ninyo ang dahilan kung bakit napaluha ang isang 17 ang taong gulang na dalagang taga Bangladesh sa loob ng isang malinis na palikuran sa Ninoy Aquino International Airport, Naya? Isipin nyo ito, buwan ng sahod na 1,500 pesos. 10 kabataang babae na nagtatrabaho sa isang pabrika ng damit sa ilalim ng malupit na kondisyon sa loob ng labangkato na oras bawat araw. Papunta sana sila sa Seoul, South Korea para sa isang International Labor Conference, ngunit dahil sa isang napakalakas na bagyo na humagupit sa Korean Peninsula, isa sa pinakamalakas sa kasaysayan, isinara ang lahat ng paliparan sa Korea. Dahil dito, napilitang magsagawa ng emergency landing ang kanilang eroplano sa Maynila, Pilipinas. Ang mga batang ito, na karamihan ay hindi marunong bumasa at sumulat, ay nasaksihan ng isang tanawin sa Pilipinas na labis na gumulantang sa kanila. Kahit pala kaming mga nagtatrabaho sa pabrika ay tinatrato bilang tao, ano? Ang katagang ito mula sa isang 88 taong gulang na dalaga. Pagkauwi nila ang yayanig sa buong industriya ng paggawa ng damit sa Bangladesh. Walang sino man ang nakapag-isip na mangyayari iyon. Bago natin simulan, mag-subscribe at i-like ang aming channel para mas marami pa tayong maibahaging mga kwentong kapupulutan ng aral. Kumusta? Ako si Teresa, isang interpreter na nagtatrabaho sa mga international labor conferences sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang Nobyembre, naranasan ko ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala at itinuturing kong pinakaantig na karanasan sa aking karera. Noong araw na iyon, ako ang nakatoka bilang interpreter para sa 10 delegadong mula sa Bangladesh na papunta sa East Asian Trade Union Conference sa Seoul. Ngunit ang mga batang ito ay hindi ordinaryong delegasyon. Lahat sila ay mga kasalukuyang manggagawa sa pabrika na may edad 15 hanggang 20 at mga espesyal na pinili ng Bangladesh Trade Union Federation. Ang pinakabata, si Fatima na 15 taong gulang, ay nagtatrabaho na sa pabrika mula pa noong siya ay 12 anyos upang suportahan ang kanyang pamilyang may 8 miyembro. Si Rashida naman, 17 taong gulang, ay hindi marunong bumasa at sumulat ngunit kinikilalang may pinakamahusay na kamay sa buong pabrika. Si Nasrin, 25 taong gulang, ay tumatayong leader sa pabrika at patuloy na nagsasalita para sa pagpapabuti ng kanilang impyernong kondisyon sa paggawa. Na-imagine niyo ba kung gaano kaliit ang 1,500 pesos na buwan ng sahod? Halaga lang ito ng ilang meal sa fast food dito sa atin. Ngunit para sa kanila, ito ay kapalit ng pagtatrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa loob ng isang buwan na may pahinga lamang na 30 minuto. Pati ang oras ng pagpunta sa banyo ay binabantayan. At kapag nagkasakit sila, ibinabawas ito sa kanilang sahod. Nang umalis sila sa Dhaka Airport, bakas ang matinding kaba sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang unang pagkakataon na makalabas ng bansa at makasakay ng eroplano. Nanginginig na nagtanong sa akin si Fatima, "Ate, hindi po ba babagsak ang eroplano? Kapag namatay ako, walang makakakain ng pamilya ko." Lumipad ang eroplano mula sa Dhaka at tumungo sa Hilagang Silangan ayon sa plano. Dumaan ito sa Bay of Bengal, sa himpapawid ng Myanmar, at patungo sa katimugang bahagi ng China. 4 na oras ang lumipas. Noong papasok na sana kami sa Korea, narinig namin ang emergency announcement ng kapitan. Ipinababatid po sa lahat. Isang napakalakas na bagyo ang direktang tumatama ngayon sa Korean Peninsula. Dahil sa hanging umaabot sa 70 meters per second, ang lahat ng paliparan sa Korea ay pansamantalang isinara para sa inyong kaligtasan. Tayo ay magsasagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Nagpanik ang mga bata. Ang mga salitang bagyo at hangin ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Umiiyak na nagtanong si Nasrin, "Bagsak na po ba ang eroplano? Maging ako ay nataranta." Ang prioridad ko ay pakalmahin sila sa biglaang pagbabago ng plano. Ipinaliwanag ko sa kanila,
Ang Pilipinas ay sanay na sa mga bagyo at ligtas tayong makakalapag doon. Maghihintay tayo doon hanggang sa humupa ang bagyo sa Korea. Ngunit wala silang alam tungkol sa Pilipinas. Nakakatakot po ba sa Pilipinas? Nanginginig na tanong ni Fatima. Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang makakapal na ulap at naramdaman ang pag-ugoy ng eroplano. Gayunpaman, mahusay ang piloto at ligtas kaming nakalapag sa NAIA bandang 10:00 ng gabi. Pagkababa ng eroplano, sa unang tapak pa lang nila sa escalator, napabulong si Fatima. Ang ganda! Namangha sila sa liwanag at ayos ng paliparan. Habang naghihintay sa immigration, dumating ang unang gulat. Isang staff ng airport ang lumapit at magalang na nagpaliwanag sa Ingles tungkol sa sitwasyon at sinimulan ang proseso para sa aming emergency stay. Manatili po muna kayo dito sa Pilipinas at mag-ingat habang hinihintay nating lumipas ang bagyo. Lalo pa silang nagulat nang may dumating na interpreter na marunong mag-Bengali. Huwag kayong mag-alala. Ang mga bagyo ay normal na sa rehiyong ito, pero sisiguraduhin naming ligtas kayo. Takot na nagtanong si Rashida. Magkano po ang babayaran namin? Ngumiti ang staff at ang interpreter. Wala po kayong kailangang bayaran. Likas na sakuna ito. Tulong-tulong tayo. O tinatawag naming bayanihan dito. Hindi makapaniwala ang mga bata sa narinig. Sa Bangladesh, halos lahat ng serbisyo ay may kapalit na pera. Lalo na sa mga mahihirap. Sanay silang mabuhay na laging inaalala ang gastos. Habang kinukuha ang mga bagahe, sumunod ang ikalawang gulat. Ang lumang telang bag ni Rashida ay napunit at kumalat ang kanyang kakaunting gamit. Agad na tumakbo ang isang Pilipinong staff. Tinulungan siyang pulutin ang mga gamit ng may pag-iingat at binigyan pa siya ng bagong eco bag na paglalagyan. Naiyak si Nasrin. Sa pabrika, kapag may nahulog kami, sinisigawan kami. Sa loob ng bus mula sa airport papunta sa lungsod, nawalan ng salita ang mga bata sa ganda ng night view ng Metro Manila. Partikular nang dumaan kami sa Bonifacio Global City, BGC at Makati. Ang mga nagtataasang gusali, ang ilaw, at ang maayos na kalsada. Ngunit ang pinakanakagulat sa kanila ay ang makakita ng mga babaeng naglalakad ng mag-isa kahit gabi na at may ambon. Nanginginig na sinabi ni Fatima. Gabi na at umuulan, pero may babaeng naglalakad ng mag-isa. Hindi ba delikado? Sa Bangladesh, napakadelikado para sa mga kababaihan ang lumabas ng mag-isa sa gabi. Para sa mga batang manggagawa, ang daan pa uwi ay laging puno ng takot. Ipinaliwanag ng driver sa Ingles. Dito sa lugar na ito, ligtas ang mga kababaihan kahit maglakad sa gabi. Nirerespeto at pinoprotektahan namin sila. Dumating kami sa hotel sa Makati lampas 12:00 na ng hating gabi. Nakita ng mga staff sa front desk ang pagod na mga bata at agad silang inalok ng welcome drinks at merienda. Habang umiinom ng libreng tsaa at kumakain ng tinapay, tinanong ako ni Nasrin, bakit ang babait ng mga Pilipino? Hindi ba sila humihingi ng kapalit? Nang pumasok sila sa kanilang mga kwarto, nagulat sila sa banyo. Malinis, malawak, may mainit na tubig sa shower, at higit sa lahat, may malinis na tuwalya para sa bawat isa. Umiiyak na sinabi ni Rashida. Pwede ba talaga akong matulog sa ganitong kagandang lugar? Kinabukasan, nananalasa pa rin ang bagyo sa Korea. Sabi sa balita, aabutin pa ng 24 oras bago magbukas ang airport. Kaya nanatili kami ng isa pang araw sa Maynila. Ang agahan sa hotel, ang pinakamalaking gulat sa buhay ng mga bata. Eat all you can buffet. Sariwang prutas tulad ng mangga, mainit na kanin, at iba't ibang ulam. Ngunit ang pinaka-na-appreciate nila ay ang kultura ng pagpapahalaga sa pagkain. Kumuha ng kaunti si Fatima at sinabi, kasalanan ng magtapon ng pagkain. Alam na alam nila ang halaga ng pagkain dahil may mga araw na isang beses lang sila nakakakain. Sa umaga, bumisita kami sa isang pampublikong aklatan, ang Quezon City Public Library. Sa entrada pa lang, nagulat na sila. Nalito sila ng malamang libre itong gamitin ng kahit sino. Nagtanong si Nasrin sa librarian. Talaga po bang hindi kami kailangang magbayad? Siyempre.
Sagot ng librarian na may ngiti. Basta gusto niyong matuto, welcome ang lahat dito. Kahit hindi marunong bumasa, kuminang ang mga mata nila sa children's section habang pinapanood ang mga batang nagbabasa ng libro. Bulong ni Rashida. Gusto ko ring matutong magbasa. Sa study area, nakita nila ang mga estudyante at matatanda na tahimik na nag-aaral. Naantig sila na ang pag-aaral sa Pilipinas ay walang pinipiling edad. Pagkatapos, nabigyan kami ng pagkakataong bumisita sa isang pampublikong paaralan sa tulong ng punong guro. Pagpasok sa silid-aralan, napasinghap ang mga bata. Malinis, maliwanag, may sapat na upuan, at maraming kagamitan. Higit sa lahat, masayang nag-aaral ang mga estudyante. Tumulo ang luha ni Fatima. Gusto ko rin sanang pumasok sa eskwela. 12 taong gulang pa lang siya nang magsimulang magtrabaho at nawalan ng pagkakataong mag-aral. Pagkatapos ng klase, lumapit ang mga batang Pilipino sa kanila. Kahit hindi nagkaintindihan sa salita, tinuruan silang gumawa ng parol gamit ang papel. Mahusay ang kamay ni Nasrin kaya pinalakpakan siya ng mga bata. Noong sandaling iyon, isang batang Pilipino ang nagtanong, Ate, bakit kayo nagtatrabaho? Hindi po ba kayo nag-aaral? Hindi nakasagot ang mga dalaga sa inosenteng tanong na iyon. Kinahapunan, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nilagnat si Fatima. Dahil sa pagod at pagbabago ng klima, bumigay ang kanyang katawan. Nagmamadali kaming pumunta sa isang pampublikong ospital. Pagdating sa emergency room, agad kaming inasikaso ng mga nurse. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, ginamit ng nurse ang mga kilos at ngiti para alamin ang sakit niya at tumawag ng doktor. Ang diagnosis ay lagnat dahil sa sobrang pagod o fatigue. Habang nakadextrose, sinabi ni Fatima sa akin, ngayon lang ako natrato ng ganito kabait sa ospital. Sa Bangladesh, madalas na masungit ang trato sa mahihirap sa ospital at mahal ang gamot. Pero dito, ang malasakit ng mga doktor at nurse ay ramdam na ramdam, tinuring siyang parang kapamilya. Sa billing section, nagulat sila ulit. Ang babayaran para sa check-up at gamot ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila. Ipinaliwanag pa ng social worker na may mga programa para sa mga walang kakayanan. Naiyak si Nasrin. Kahit pala magkasakit, hindi kailangang mangamba sa pera. Sa ikalawang araw, iba na ang aura ng mga bata. Wala na ang takot, napalitan na ito ng kuryosidad. Ang plano namin ay mamasyal sa Maynila. Ang pagsakay sa MRT at LRT ay isang malaking karanasan. Ang pila ng mga tao, ang pagdating ng tren sa tamang oras, kahit siksikan, maayos pa rin kumpara sa kanila. At ang kalinisan, bulong ni Rashida. Ang tahimik at disiplinado nila. Ano? Hindi sila nagagalit. Sa Bangladesh, ang pampublikong sasakyan ay laging siksikan, tulakan, at sigawan. Ang pinakatumatak sa kanila ay nang may pumasok na buntis at matanda. Agad na tumayo ang ilang pasahero para ibigay ang upuan. Nakita ito ng mga bata at naluha, sabi ni Fatima. Sana makita ito ng mga kasamahan natin sa pabrika na nagtatrabaho pa rin kahit buntis. Naglakad kami sa isang mall. Ang linis ng mga tindahan at ang kalidad ng mga produkto ay kamangha-mangha. Pero ang higit na nakapukaw sa kanila ay ang paggalang ng mga sales lady. Sa isang clothing store, binati sila ng, Good morning, ma'am! Ano pong hanap nyo? Nang nakangiting tindera. Hindi sila pinag-isipan ng masama kahit dayuhan sila. Inobserbahan ni Nasrin ang mga nagtatrabaho. Hindi sila mukhang pagod. Nakangiti sila habang nagtatrabaho. Nang tanungin namin ang manager tungkol sa kondisyon sa trabaho, ipinaliwanag niya ang tungkol sa break time, leave benefits, at overtime pay. Umiiyak na nakinig si Nasrin. Nananghalian kami sa isang halal-certified na restaurant. May litrato at English description ang menu at naintindihan ng staff ang kanilang relihiyon. Tuwang-tuwa sila na may nakahandang masarap na pagkain na pwede sa kanila. Habang kumakain, sinabi ni Rashida, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap nang nakaupo at hindi nagmamadali. Sa pabrika, 15 minuto lang ang kainan at minsan ay nakatayo pa. Pagkatapos, bumisita kami sa TESDA.
isang vocational training center. Nakita nila ang mga matatanda na libreng nag-aaral ng bagong kasanayan. Pwede pa palang mag-aral kahit matanda na, sabi ni Fatima. Sagot ng instructor ng nakangiti. Walang pinipiling edad ang pagkatuto. Basta may sipag, welcome dito. Nang bisitahin namin ang sewing course, na-realize nila na ang galing nila manahi. Mas mabilis at pulido ang gawa nila kaysa sa mga estudyante. Humanga ang instructor. Ang gagaling nyo. Saan kayo natuto? Araw-araw po namin itong ginagawa sa pabrika. Sagot ni Nasrin na ikinagulat ng instructor. Nang dapit hapon, naglakad-lakad kami sa Rizal Park. Ang mga batang naglalaro, mga nagbabasa sa damuhan, mga pamilyang nagpipiknik isang payapang tanawin. Naiyak si Rashida. May ganito palang kapayapang lugar. Walang bagyo, walang gutom, lahat masaya. Nang gabing iyon sa hotel, nag-usap-usap ang mga bata. Nakinig ako bilang interpreter at naantig ang puso ko. May karapatan din pala tayong tratuhin bilang tao, sabi ni Nasrin. Tumango ang lahat. Pag-uwi natin, sabihin natin ito sa lahat, determinadong sabi ni Fatima. Sa ikatlong araw, humupa na ang bagyo sa Korea at pwede na kaming lumipad pa Seoul, pero bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Sa bus papuntang Naiya, sabi ni Rashida, gusto ko pang manatili dito, gusto ko pang matuto, habang nasa immigration. Patingin-tingin sila sa paligid. Ang lugar na kinatakutan nila noong dumating sila ay naging lugar na ayaw na nilang lisanin. Sabi ni Nasrin sa akin, Teresa, nagbago na kami. Hindi na kami yung dating kami. Habang papalayo ang eroplano at lumiliit ang tanawin ng Maynila, tahimik silang lumuluha. Sa labor conference sa Seoul, naging sentro ng atensyon ang presentasyon ng mga bata. Ibinahagi nila ang karanasan nila sa Pilipinas at nagsalita tungkol sa dignidad ng manggagawa. Hindi kami makina, kami ay mga taong may pangarap. Ang talumpati ni Nasrin ay pinalakpakan ng lahat habang lumuluha. Pagkauwi sa Bangladesh, kumilos agad sila. Hindi lang maayos na pasahod ang hiningi nila kundi pati edukasyon. Pumasok sa night school si Fatima. Mag-aaral ako bumasa para maikwento ko ang natutunan ko sa Pilipinas. Si Rashida ay nagturo sa mga katrabaho tungkol sa karapatan ng manggagawa. Si Nasrin ay naging aktibo sa Union at nakabuo ng International Support Network. Naging laman sila ng balita sa Bangladesh. Ang artikulong Ang Mga Dalagang Binago ng Pilipinas ay umani ng malaking reaksyon. Napansin ito ng United Nations at naglunsad ng programa para sa garment industry. Makalipas ang 1 taon, muli ko silang nakausap. Inimbitahan ako sa pagbubukas ng bagong vocational training center sa Dhaka. Marunong na bumasa si Fatima at isa ng assistant instructor doon. Tinuturo ko ang natutunan ko sa Maynila. Si Rashida ay nagtayo ng maliit na talyer ng patahian na nagbibigay ng tamang sahod at oras. Gusto kong gumawa ng lugar na masaya ang lahat, gaya ng nakita ko sa mga kumpanya sa Pilipinas. Si Nasrin ay isa ng labor policy advisor sa gobyerno. Gusto kong marating ng Bangladesh ang lipunang nakita ko sa Pilipinas. Ang tatlo ay palaging magkausap at nag-aaral pa rin ng Ingles at Tagalog. Gusto nilang bumalik sa Pilipinas para magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. Ngayon, sa industriya ng pananamit sa Bangladesh, ginagamit na ang terminong Philippine Standard o ang pamantayang may puso at malasakit ang pagtrato sa manggagawa bilang tao at may dignidad. Ang pagbabagong ito ay nagsimula sa 3 araw na pananatili ng 10 dalaga sa Maynila. Sa loob ng 15 taon ko bilang interpreter, doon ko lang napatunayan na ang tunay na komunikasyon ay lampas sa salita. Sa kabila ng kahirapan, natuto ako sa dignidad at pangarap ng mga batang ito. Ang sistema at kultura ng Pilipinas, ang ating malasakit, bayanihan, at pagiging masiyahin ay hindi dapat nating baliwalain. Ang simpleng kabaitan ng mga Pilipino, ang hindi pagpapabaya sa nangangailangan, at ang ngiti sa kabila ng bagyo, ang bumago sa buhay ng mga batang ito mula sa malayong bansa. Kayo na nakikinig ngayon, may kapangyarihan din kayong magbago ng buhay. Ang maliit na kabaitan at mainit na pagtanggap
ay makakapagpainam sa mundo. Sila Fatima, Rashida at Nasrin, kasama ang 7 iba pa, ay patuloy na naglalakad tungo sa kanilang pangarap. Ang kanilang tapang ay nagbibigay pag-asa sa marami. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ng mga batang manggagawa mula sa Bangladesh na napadpad sa Pilipinas dahil sa bagyo at kung paano binago ng 3 araw sa Maynila ang kanilang buong buhay. Ano sa tingin ninyo? Mag-iwan ng comment para sa ating mga bida. Ito ang kwentong May Puso Station. Kung nagustuhan nyo ang kwento, please like and subscribe. Maraming salamat sa panonood.